Ako po ay nagagalak na makita po kayo ngayong hapon sa ating pong pananambahan. Bilang mga Kristiyano po, at saka yung ating pong theme this year sa SBCF is Consecrated Life. So marami na po tayong tinakal patungkol sa consecration. A call to a consecrated life, tapos a journey of consecration. Tapos ngayon, inanaraw down natin ng konti. Ngayong hapon na ito, ilo-launch po natin yung ating sermon series ng daily, ang pinamagatang daily consecration. So, ang consecrated life po ay hindi lang isang beses na mangyayari sa buhay natin. Ito po ay araw-araw na lakbayin natin sa Panginoon. Na araw-araw dapat na consecrated tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, araw-araw ang buhay natin ay para lamang sa Kanya. Sa pagsunod sa Kanya, nakatuon ang ating isip at attention sa Kanya. Opo, may mga ginagawa at responsibilidad tayo sa araw-araw, subalit ang puso natin ay nakasentro sa Panginoon. Ano man ang kaabalahan, ano man ang responsibilidad natin, ang nakasentro ang ating puso't isipan sa ating Diyos na banal. So yun po yung ibig sabihin ng daily consecration. So ang goal po ng sermon series na ito ay para sa atin po na maunawaan natin ng gusto at ma-appreciate po natin ng gusto na mamuhay sa Panginoon na malapit talaga sa Kanya. Sino po ba dito ang gustong maging mataimtim, maging intimate ang kanilang relasyon sa Diyos? Marami po sa atin. Ako din po gusto ko yung ganong lakbayin sa buhay na ito. Okay? At naganda po kami ng 15 sermons, 15 sermon about sa daily consecration. Mga tao sa Biblia na talagang ibinigay nila ang kanilang buhay, atensyon, pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. Sa akin po magsisimula ngayon ng ating unang mensahe dito po sa daily consecration sermon series natin. Gusto ko pong ikwento sa inyo yung istorya ni Samuel Morse. Okay? Baka may nakakatanda po ng pangalan ni Samuel Morse. Si Samuel Morse po ay co-developer ng Morse code at tumulong po siya i-develop yung commercial use ng telegraphy. Medyo brilliant guy, no? So, tinanong si Samuel Morse patungkol dun sa kanyang invention kung naka-encounter ba siya, nakaranas ba siya ng mga pagsubok, mga challenges sa kanya pong invention. At sinabi niya, napakaraming failure, napakaraming kung hinarap ng mga challenges. Pero sinabi niya, more than once, sabi niya, may mga bagay na malabo na parang hindi na mapupursu itong project na to. Pero sinabi niya rin, lumuhod ako sa Panginoon, sabi niya. At nanalangin ako sa Panginoon na bigyan niya ako ng pangunawa, bigyan niya ng liwanag ang aking isipan, bigyan niya ako ng pangunawa sa mga ginagawa kong ito. At ayun nga, nagtagumpay yung kanilang proyekto. At sinabi, at si Samuel Morse ay nakatanggap ng maraming rewards, maraming honors sa kaniyang invention ng telegraph. Pero inamin niya na parang sinabi niya na hindi ako deserving sa pagtanggap ko ng mga parangal na ito. Ito po yung sinabi niya. I have made a valuable application of electricity not because I was superior to other men, but solely because God, who meant it for mankind, must reveal it to someone and He has pleased to reveal it to me. Sabi niya, ginamit lang ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng ganitong kapasidad na gawin itong proyektong ito. Pero hindi ito galing sa akin. Ginamit lang ako ng Panginoon upang makinabang ang sangkatauhan. So, etong si Morse, he's a great inventor, Samuel Morse.
Despite his brilliance, nung kanyang intelligence, and nagaling sa Panginoon, ng wisdom sa Panginoon, si Morse, in-exercise niya po sa kanyang buhay na hindi kunin ng credit ng kanyang talino at galing, ibinalik niya ito sa poong may kapal. Binigay niya yung kanyang reverence, yung kanyang paggalang, na ang lahat ng meron siya sa kanyang talino, sa kanyang buhay, galing sa Panginoong Diyos. Pinakita niyang pagpapakumbaba niya sa harap ng ating Panginoon. So ngayon, mga kapatid, ang topic natin ngayong hapon na ito, handa na ba kayo? Okay. Ay patungkol sa humility. Ano po ba yung humility? Ito po yung pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba po sa Biblia, napakalaking topic nito. Napakalawak na topic, iba-ibang klaseng approach about humility. At ngayon, sa ating pag-aaralan, at actually kung aaralin natin ang buong Biblia patungkol sa pagpapakumbaba, alam niyo po ba, madidiscover niyo na ang pagpapakumbaba ay may kalakip na gantimpala. Okay? Sa tuwing may mababasa kayo nagpapakumbaba na tao o karakter sa Bible, binababa niya ang kanyang sarili, itinataas naman siya ng Panginoon. Kaya sinabi sa Biblia, God opposes the proud, and He gives grace to the humble. Such a wonderful wisdom from the Lord, from the Word of God, that kung tayo magpapakumbaba, yun nga din, humingi tayo ng tawad sa kasalanan natin, bibigyan tayo ng favor ng Panginoon ng pagpapatawad. Hindi lang yon, paglilinis ng ating mga kasalanan. Hindi lang yon, pati eternal life. Napakaraming pabor ang binibigay ng Diyos sa taong nagpapakumbaba. So kaya naman, aaralin natin ngayon ang buhay ni Solomon. Oh wow, isa sa mga hari, na buhay na hari na pinakatanyag, pinakamatalino, pinakamayaman na hari sa buong mundo, walang katulad, sinabi sa Biblia. Walang katulad ng hari ito. So, ang pamagat po ng ating unang mensahe sa ating pong sermon series ay profound humility. Profound humility. Kung akin pong tatagalogin, tunay na pagpapakumbaba o ganap na pagpapakumbaba. So, ang ating po mga talata ay manggagaling sa 1 Kings chapter 3, verse 3 to 14. So, okay po ba kayo dyan? Handa na po ba kayo? Magbabasa muna tayo ng salita ng Diyos. Okay? Kasi mas magandang basahin natin siya para makita natin kung ano yung nangyayari sa istorya bago ko po hiyayag ang salita ng Diyos. Tsaka in reverence to the reading of God's Word. Shall we all stand? Tumayo po tayo. Basahin po natin. Solomon loved the Lord and followed all the decrees of his father, David. Except that Solomon too offered sacrifices and burnt incense at the local places of worship. The most important of these places of worship was Gibeon, so the king went there and sacrificed 1,000 burnt offerings. That night, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, "What do you want? Ask, and I will give it to you." Solomon replied, "You showed great and faithful love to your servant, my father David, because he was honest and true and faithful to you. And you have continued to show this great and faithful love to him today by giving him a son to sit on his throne. Now, O Lord my God, you have made me king instead of my father David. But I am like a little child who doesn't know his way around. And here I am in the midst of your own chosen people, a nation so great and numerous they cannot be counted. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by myself is able to govern this great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God
replied, "Because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and have not asked for a long life or wealth or death of your enemies, I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart so that no one else has had, such as no one else has had or ever will have. And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father David did, I will give you a long life." Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Panginoon, salamat dahil bukas ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ang salita mo ay banal at katotohanan. Ngayon, ituro mo sa amin, dakilang Diyos, ang nais naming matutunan sa mga talatang ito na magbabago ng aming buhay at magagamit namin sa pang-araw-araw naming buhay sa pagsunod sa iyo. Banal na Espiritu, gabayan mo kami at liwanagin ang aming puso't isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makakaupo na po tayo. Ang aking pong mensahe, pinakabuod or take home natin sa mga talatang ito po. Dalawang linya lang. Okay? Matatandaan niyo po ito. Stay humble. Okay? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, stay humble. Okay? Ayaw yata no? Parang ayaw. Okay. So, isa pa, sabi sa Tagalog, manatiling mapagpakumbaba. Okay. So meron po tayong reflection dito po sa mga talatang ito. At tatlong reflection kung paano po tayo mananatiling mapagpakumbaba or stay humble. Una, yung proper reverence. Yung reverence ni Solomon sa Diyos. Sa verse 3, sinabi kaagad, okay? Solomon loved God. Wow! Si Haring Solomon, iniibig niya ang Diyos. Alam niyo po ba, yung mga tagasunod ng Panginoong Diyos sa Old Testament, pag sinabing they love God, alam nila yung konteksto nito. Sinusunod nila yung law ni Moses na yung great commandments to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. They love. Alam nila yon. At pag mahal mo ang Panginoon, you revere God. Sinusunod mo siya, nag-worship ka sa Kanya, lahat ng utos niya ginagalang mo. You walk with God if you love the Lord. You revere God. You worship Him. So ito yung ginagawa ni Solomon. Si Solomon, he loved God. Ibig sabihin, priority ng kanyang buhay ang dakilang Diyos, ang pananalangin, pagkukumyun sa Panginoon, at pag-worship. Yun yung ibig sabihin. Ngayon, ganon din si Haring Solomon, dahil mahal niya ang Diyos, dahil ginagalang niya ang Diyos, yung reverence sa reverence is paggalang sa Diyos, at may mas malalim pang termino doon. Paggalang sa Diyos. Okay? Dinemonstrate niya sa kanyang pagsunod, sa kanyang obedience sa mga kautusan ng Panginoon, lalong-lalo na sa paggalang niya rin sa kanyang ama na si Haring David. Si Solomon ay anak ni Haring David. Si Haring David tinuro sa kanya ang mga instruction sa mga dapat gawin bilang susunod na hari na pagharian ang Israel na may takot sa Diyos. Sabi dito, and follow all the decrees of his father David. So he revered God, he loved God, he obeyed His command, he honored God, he loved God by honoring his father, by following the decrees of the father. Dito napapakita na si Solomon ay may respeto sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, hindi lamang sa kanyang ama, lalong-lalo na sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Solomon dito, mahal niya ang Panginoon, he loved the Lord, at nauunawaan niya yung greatest expression ng love sa Diyos ay, ano po yung greatest expression ng pagmamahal sa Diyos?
Obedience. Pag mahal mo ang Diyos, you obey Him. If you love me, you will obey my commands, sabi ni Jesus Christ. Ngayon, makikita din natin sa mga talatang ito, napaka-interesting. Sa passage na to na binasa natin, si Solomon, makikita din natin yung imperfection niya. Parang tayo mga tao. Yung ating weakness, yung ating imperfection. Basahin ko po sa inyo. Except, sabi doon, sa may except, that Solomon too offered sacrifices and burned incense to the local places of worship. Maganda kaya itong context na to o hindi? Malalaman po natin yan. The most important of these places of worship was Gibeon. So the king went there and sacrificed 1,000 burnt offerings. Yun po yung way ng pag-worship nila noon sa Old Testament. Meron pong problema sa passage na ito, mga kapatid. Kasi ang instruction ng Diyos sa mga Israelites, na galing sa instruction na binigay niya kay Moses, mag-o-offer lang sila ng burnt offering and sacrifices sa tabernacle. Wala pa kasing templo noon eh. Pero ayoko lumayo, no? Solomon kasi built a temple for God. Di ba? So, ngayon, tabernacle. Yung tabernacle, portable temple yon. Para siyang tent. Andun na lahat. Magara yun. Maganda. Doon lang mag-o-offer ng burnt offering. Pero, sabi ni Solomon siguro sa kanyang sarili, i-revere ko si God. Igagalang ko si God. Papakita ko sa lahat kung paano i-worship si God. So nagpunta siya sa mga burol doon. Places of worship at Gibeon. And then sacrifice burnt offering. Medyo sumobra naman, ano? Anong mali kay Solomon? Hindi niya sinunod yung instruction ng law na ang worship lang ay sa tabernacle. Okay. Ano makikita natin dito, mga kapatid? Sa mga talatang ito, magandang intensyon ni Solomon. Maganda ang puso niya. Gusto niyang pakita sa sangkatauhan kung gaano niya dinadakila, sinasamba sa mga burnt offering ang Panginoon. Subalit may na-violate siya. Hindi niya sinunod yung instruction. Nakita ng Panginoong Diyos ang kanyang puso ngayon. Okay, yung kanyang intensyon nakita ng Panginoon Diyos. At ngayon, isinaayos ito ng Panginoon. Nakita, alam ng Panginoon yung motibo niya. Maganda yung motibo eh. Pero yung execution, medyo mali. Violate niya yung word, commandment ko. Pero dakila ang Diyos. Nakita niya ang intensyon ni Solomon, ang mabuting intensyon ni Solomon na papurihan siya sa lahat ng sangkatauhan doon. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, nangusap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Pero bago yon, makikita natin dito, okay, yung action ni Solomon. During that time, take note. Bakit kaya niya ginawa yon ni Solomon? Alam nyo, bagong hari siya. Gusto niyang gawin kung anong tama, pero sumablay. Sumablay siya. Kasi during that time, wala pa siyang ganong karunungan or wisdom na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo, pag wala po tayong wisdom, nakakamali po tayo. Okay, titalakayin natin yan mamaya. Wala pa siyang wisdom, divine wisdom, na biyaya ng Panginoon. Okay, but God knew his heart, his intention, so God spoke to him, nag-speak ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, at doon din, makikita nyo yung puso ni Solomon during that time ay sobrang nagpakumbaba sa pag-respond niya sa mga ino-offer sa kanya ng Diyos. Yung kanyang humble response, yung kanyang pagpapakumbabang tugon, tumugon siya sa Panginoon, pero nagpapakumbaba. So, sa verses 5 to 7, God spoke to Solomon in a dream. Okay, basahin ko po. That night, after niya mag-offer ng sacrifices and everything, sabi ng Panginoon, ayusin ko to. Ayusin ko si Solomon. Ayusin ko yung puso niya. Ayusin ko yung principle niya sa buhay. Ayusin ko yung direction ng kanyang leadership, spiritual leadership.
o yung kanyang yung leadership niya bilang hari. That night, the Lord appeared to Solomon in a dream. Kanyang pumangusap ang Diyos nung sa Old Testament. Nangungusap siya kay Joseph at sa mga bagay. It could be, God is the God of yesterday, today, God speaking sometimes in our dreams. So ngayon, dito, makikita natin, God said, sabi ng Panginoon sa kanya, "What do you want? What do you want? Ask and I will give it to you." And then Solomon replied, ito yung humble response niya, yung kanyang pagpapakumbabang tugon sa Panginoon, "You showed great and faithful love to your servant, my father David." Explain ko po yan. I-dissect po natin isa-isa paano si Solomon nagpakumbaba sa Diyos. Sa Diyos na kumausap sa kanya. Una, si Solomon hindi selfish. Hindi siya selfish. Alam niyo po, nung kinausap siya ng dakilang Diyos, nagkaroon siya ng encounter sa dakilang Diyos at sinasabi, hilingin mo lahat ng gusto mo at may guarantee na tutugunin siya. Ask, what do you want? Ask, just ask. Humiling ka lang and I will give it to you. Parang may open card siya, ano man ang kailangan mo, ask sa'yo na lahat. Alam niyo po, pwede siyang mag-ask ng napakaraming bagay. Sabi niya, pwede siyang mag-ask ng kapangyarihan, ng power, ng kayamanan, ng popularity, ng influence bilang hari. Pero instead, makikita natin sa passage, Solomon, si Haring Solomon, in-acknowledge niya, kinilala niya, nirecognize niya, yung katapatan ng Diyos. He acknowledged God's faithfulness. Hindi siya nag-ask ng kung ano-ano mga bagay. Hindi siya naging selfish sa mga offer ng Diyos sa kanya. In verse 6, Solomon replied, "You have showed great and faithful love to your servant, my father." Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Dakilang Diyos. Parang ang ganito sinasabi ni Solomon. Nakita ko na kung gaano ka katapat sa buhay namin. Nakita ko kung gaano ka katapat sa buhay ng aking ama na si David. Nakita ko, at alam niyo ba ang buhay ni David, Simula nung kay Goliath, pinanalo niya yung battle at naging hari siya, sinaklolohan siya ng Panginoon, pinrovide ng kanyang pangangailangan, naging matagumpay ang kanyang paghahari sa Israel, naging mapayapa. At to the point na nagkasala si David, nasaksihan din yon ni Solomon kung paano siya pinatawad at saka ni-restore ng Diyos. Sabi niya, "I have seen," nakita ko, kung gaano ka katapat, your great and faithful love to your servant, my father. Parang ang sinasabi niya ngayon, na alam ko na kung paano ka, Panginoong Diyos, kumilos at gumalaw. Ino-honor mo o sinasaklolohan mo yung mga may totoong puso, sabi dito, honest and true and faithful to you, like si David. And then, pinagpatuloy mo yung katapatan mo sa buhay namin nung sinabi niya, nung ginawa mo kong hari. Ngayon, yung anak niya, sabi, anak ni David na siya yon, ginawa mong hari sa kasalukuyan na ito. So, Solomon, inacknowledge niya. Napakaganda nito. Inacknowledge niya na it was only by the grace of God. Only by the mercy of God. Dahil sa biyaya lang ng Diyos. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa kanyang ama at sa kanya, at nabigyan siya ng oportunidad na maging susunod na hari ng Israel. Parang sinasabi niya, he was simply saying, I couldn't ask for anything more. Great is your faithfulness. Nag-respond siya ng pagpupugay, ng respeto sa Panginoon. Hindi siya nag-ask ng kung ano naman bagay. Okay? Tayo kaya, kung mabigyan ng opportunity. So, ano kaya mga hingilin natin sa Panginoon? Pagkakataon ko na to, give me the world. Wow! Grabe, napaka-selfish, Ngayon, dito, makikita din natin, si Solomon, hindi niya kinwestiyon
yung Panginoon sa kanyang plano sa kanya. Alam niyo po, pagkakataon na ni Solomon, kausap niya na ang Diyos, pwede niyang sabihin, Panginoon, hihiling ako sa iyo. Pwede ko bang hilingin na wag mo akong gawing hari? Gawin mo na lang akong tanyag pero walang responsibilidad. Okay? At mabuhay ako ng comfortable life. Wala akong responsibilidad. Bakit? Alam niyo po, responsibilidad ng isang hari. Okay? Yung kanyang leadership sa kingdom, kailangan meron siyang strong and effective leadership. Yung managing government affairs, napakaraming mga opisyal, napakaraming mga kritiko, napakaraming ko-complain, napakaraming aayusin. So, pag-appoint niya ng mga officials at pag-establish ng batas, ng law, ng regulation to maintain order within his realm, kailangan niya rin ng matalinong desisyon para mag-benefit yung mga tao na pinaghaharian niya, para ma-ensure yung kanilang security and stability sa kingdom. Alam niyo po, bilang hari, I think 24/7 on call ka unless tamad kang hari. Pero during that time, okay, ito'y paghahari ng Diyos sa Israel. So maraming responsibilidad, maraming batas, maraming worship, maraming offerings, maraming pangangasiwa. 24/7 he was on call. Napakabigat ng responsibilidad. Subalit, hindi nag-complain si Solomon. Sabi niya, "Now, O Lord, my God, you have made me king instead of my father David." Sabi niya, "But I am like a little child who doesn't know his way around." Wala ko alam. Pero of course, na-train din siya nun. Na-train siya bilang hari. Alam natin na matalino din siya. Alam natin na magaling din siya. Pero in-admit niya na, hindi ko kaya pangasiwaan ng mga bagay na ito. Napakalaki ng responsibilidad. Napakaraming tao. He responded with humility. Pagpapakumbaba. Sa kanyang, he was honest dito sa passage ito. Pinakita niya yung kanyang puso. He was honest na he was feeling inadequate, na parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya responsibilidad. Okay? Pero, sumunod pa rin siya sa Diyos. He acknowledged God's purposes and perfect will in his life. Kasi alam ni Solomon, nakalooban ng Diyos na siya yung maging hari doon, na siya yung susunod. Alam ng Diyos, tinanggap niya. Parang sa atin, may mga bagay na inaalaw ang Panginoon sa ating buhay na parang hindi natin gusto, pero yan ang responsibilidad at assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, whether sa iyong pamilya, sa iyong ministry, sa iyong negosyo. Minsan hindi natin kaya yung bigat ng responsibilidad. Sometimes we don't understand. Sometimes the Lord will send you out there to do ministry na hindi mo maintindihan bakit. Pero sumunod ka dahil sa pagrespeto mo sa Kanya. Parang si Solomon, ito ay nakakalugod-lugod. Nagbibigay ng kaluguran sa kanya. He responded with humility. Mga kapatid, alalahanin natin na ang Panginoon ay naging tapat sa ating buhay. Si Solomon, ni-recognize niya yung katapatan ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Alamin natin mga kapatid, na yung Diyos ni Haring Solomon ay siya yung Diyos na inaawitan natin kanina at sinasamba natin. At siya yung Diyos na kumikilos sa ating buhay. Hindi siya nagbago noon, hindi siya nagbabago ngayon. He is faithful and unchanging at hindi siya magbabago sa kinabukasan. All you need to do, ang kailangan lang natin gawin, is to be honest sa ating nararamdaman sa Panginoon. Ito nararamdaman ko, Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya, wala tayong maitatago sa Kanya. Alam niya lahat. Pero gusto niya makita yung kondisyon ng ating puso kung paano tayo magre-respond sa Kanyang mga tawag. Alam na, napakabuti din ng Panginoon. No? Sa Matthew chapter 6 verse 8, sabi ng Panginoong Jesus, "Your Father knows exactly what you need before you ask Him." Kahit ang pangangailangan natin, alam niya. At tumutugon siya
ayon sa pinaka-best na solusyon, best na answer sa ating buhay. So, do not hesitate. Huwag tayong mag-hesitate na i-approach ang Panginoon at manghumiling sa Kanya. Pero ano ba yung ihilingin natin sa Panginoon? Dapat din yung naayon sa Kanyang kalooban. Alam niyo si Solomon, ang hiniling niya sa Diyos is yung itaas din ang pangalan ng Diyos. Wala siyang hiniling sa kanyang sarili. Hiniling niya na ang mga bagay na makapagbibigay din ng karangalan sa Panginoon. Ito yung kanyang wise request sa huling puntos natin. Andiyan pa po ba kayo? Huling puntos, yung kanyang napaka-talino na paghiling sa Panginoon. Dito makikita natin sa verse 9, si Solomon nagpakumbaba siya sa Panginoon sa paghiling ng, ano po hiniling niya? Wisdom. Wisdom. Karunungan. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. Ito yung hiniling niya, wisdom. Para rin sa kapurian ng Panginoon dahil sa para gabayan niya itong mga tao na to patungo sa Kanya. Ano po yung wisdom? What is wisdom? Karunungan, of course. Wisdom is the application of knowledge. Okay? Marahil marami po sa atin dito na knowledgeable, marurunong, matatalino, nag-aral, sa mga experience natin, we gain knowledge, we acquire knowledge. Pero yung wisdom is the application of knowledge. Alam niyo po, maraming tao filled with knowledge pero walang wisdom. Naniniwala po ba kayo doon? Tignan niyo yung katabi niyo. Yan. At pinapatingin ko lang po, wala po ako ibig sabihin. Titignan ko lang po, pinapatingin ko lang sa inyo kung gising pa. Okay? So, many people have knowledge but lack wisdom. So, wisdom, ang sabi sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, determines the difference between right and wrong. Pag may wisdom ka, may karunungan ka, malalaman mo kung ano yung tama at saka mali. Nalalaman mo siya kung anong tama at mali. Ngayon, mga kaibigan, asa na ba ako? Ayun. Yan. So si Haring Solomon, gusto niyang i-rule o paglingkuran ng Diyos at ang kaharian sa Israel na hindi base sa kanyang kaalaman. Kaya niya eh. Kaya, mga kapatid, kaya natin baliwalain ang Diyos sa ating buhay. Hindi kita kailangan, Panginoon. Kaya kong paandarin ang aking buhay. Kaya. Pero, actually, kadalasan yun ang mali natin. Pinapaandar natin ang ating sarili ng walang gabay ng Diyos. Anong resulta? Puro kapalpakan, palpak. Puro maling desisyon, puro sakit sa puso, brokenness. We suffer the consequences of our wrong decision. Bakit? Kasi wala tayong wisdom. Walang wisdom. So dito Solomon acknowledged that he cannot do anything apart from God. Hindi ko kaya, Lord, sabi niya, for who by himself is able to govern these people of yours? Sino ang may kaya, Lord, sabi niya. Dito ni-recognize ni Haring Solomon kung sino in charge. Lord, hari ako, yes, pero hindi ako in charge. Sinabi ni Brother Nick kanina, we are only manager, steward. Sabi ni Solomon, manager lang ako. In-appoint mo ko dito, dilagay mo ko dito to govern these people. Now, anong gagawin ko, Panginoon? Sabi niya, for who by himself is able to govern? Give me understanding, give me wisdom. Ayoko magkamali. Sa assignment ko, sa assignment na binigay mo sa akin, sa ministry na binigay mo sa akin, sa responsibilidad na binigay niyo sa akin. Nandiyan po ba kayo naririnig niyo ko?
Binigyan tayo ng mga assignment ng Panginoon sa inyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong ministry, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kailangan natin ng wisdom ng Diyos, katulad ni Solomon. Nakaka-relate po kayo, sabi ni, yung sounds familiar na sinabi ng Panginoong Jesus. Sa John 15:5, sabi niya, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce fruit. For apart from me, you can do nothing. Very consistent ang mensahe ng Biblia sa atin, both from Old Testament to New Testament. We cannot live without God. We need God. We need guidance and wisdom from the Lord. Hindi natin kayang paandarin ng ating buhay, kaya nagkakamali tayo palagi. So, ngayon, dahil nagpakita si Solomon ng mabuting asal, nagpagpapakumbaba sa Panginoong Diyos, alam mo ginawa sa kanya ng Panginoon? Solomon was favored by God. Biniyayaan siya ng Diyos ng karunungan. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Okay? God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for long life, for wealth, for death of your enemies, sabi niya, I will give you what you ask for. Sabi, ibibigay ko sa iyo. Gagawin kitang pinaka-wise na king at bibigyan kitang understanding heart na hindi natanggap ng iba. Ikaw lang. The wisest king ever lived. Hindi lang yon, sa verse 13 and 14, may bonus pa. Nalugod ng Panginoon sa kondisyon ng kanyang puso. Sabi dito, sa verse 13 and 14, binigyan pa siya ng riches, ng kayamanan, at ng fame. Napakayaman ng Israel nung time na yon. Okay, napakaraming gold, napakaraming patayo siya ng temple for gold and everything. Yung mga hari sa paligid nila ng nasyon ng Israel ay pumupunta sa Israel para lamang magpa-advise kay Solomon. Maraming nagpupunta sa kanya, humihingi ng advice, ng counsel, mga hari din. Dahil sobrang galing niya, sobrang talino niya, nothing can compare sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Sobrang blessing, na-riches pa in fame, naging famous. Ngayon, dinagdag pa doon, sabi niya, kung magpapatuloy ka sa iyong bukal at dalisay na puso ng nagpapakumbaba sa akin, sabi niya, the Lord promised that He will live a long life. Hahaba pa ang buhay mo. May hawak ng buhay natin ng Diyos. Siya ang may control ng lahat. So, the key reason, ang pinakadahilan, bakit siya pinaboran ng Diyos? Bakit po? Anong pinakadahilan? Nakasulat dyan sa Biblia. Sabi doon, because the Lord was pleased. Nalugod ang Diyos sa attitude ng kanyang puso. Pagpapakumbaba. Wow! Napakasarap. So, matuto tayo kay Haring Solomon, mga kapatid. Bilang na yung request natin sa Diyos, yung hilingin natin sa Diyos, yung magbibigay din ng kapurihan sa kanyang sa kanyang pangalan. At ang lahat naman kaya niyang ipagkaloob. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya ang ating kinabukasan. So, ang kailangan natin mga kapatid ay mapagpakumbabang puso katulad ni Solomon. Ask Him for wisdom. Maghingi ka ng wisdom, karunungan. At sa James chapter 1 verse 5 to 8, kinoto ni Pastor Jim kanina sa prayer niya. Alam niyo sa atin, ang context nun, marami tayong problema sa buhay. Trials of many kinds, concerns. Mga walang taong walang concern. Minsan, ano ba gagawin ko? Nag-iisip ako. Ang daming problema, paano ko ito haharapin? Paano ko susolusyonan? Yan ang problema ng tao. Pero sabi sa James chapter 5, yung susunod na verse, sabi niya, if you are facing trials of many kinds, sabi doon, if you need wisdom, kung kailangan mo ng karunungan,
Ask our generous God. Ask God for wisdom ng karunungan. Paano harapin ang buhay, pagsubok sa buhay. Sabi dito, He will give it to you. Bibigyan kanya ng wisdom. He will not rebuke you for asking. Bakit? When you ask for wisdom before God, when your heart is pure before the Lord, when your heart is not divided, when your heart is not compromised, nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Okay? Dumidepende ka sa Kanya na, Panginoon, hindi ko kaya. Okay, kaya ko yan para sa'yo. Gagalaw siya sa buhay mo. Ang kailangan natin tumawag, magpakumbaba sa Diyos. Araw-araw. Daily consecration. So, yun po yung context nito. Ngayon, mga kapatid, makinig tayo. Ang Diyos ay faithful and unchanging when we humble ourselves before God. Kung ang intention natin ay i-honor siya, itaas siya sa ating buhay. When you fear the Lord, alam niyo po yung fear of the Lord sa Bible, when you revere God, dinakila mo ang Panginoon, ginalang mo siya sa buhay mo, magkakaroon ka ng wisdom. Because Proverbs chapter 9 verse 10 to 12, it says, the fear of the Lord is... Ulit nga po, medyo mahina yung tenga ko. The fear of the Lord is... Praise God. Ibig sabihin nun, the fear of the Lord, reverence kay God. The fear of the Lord is loving God. Hindi natatakot siya, baka hindi siya ganong Diyos na parang nagpaparusa, nagpapabaya. Hindi, mabuti ang Diyos. The fear of the Lord, ang paggalang sa Panginoon, ang pagmamahal sa Panginoon, ang pag-worship sa Panginoon, ang pagsuko na ating buhay sa Panginoon, ang pagpaprioritize ng oras natin sa Panginoon is the fear of the Lord. Reverence to God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you want to gain wisdom or karunungan, you fear God in your life. You fear God every day. You follow God every day. You choose God every day. Andiyan po kayo. At ito ang dapat nating gawing, mga kapatid. Ang ating pagpapakumbaba sa Diyos ay magbibigay sa atin ng karunungan. At sa mga kasalukuyang ito, available po ang karunungan ng Panginoon sa atin, ang wisdom niya, through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Ito yung pangako niya. So mga kapatid, sa aking pagtatapos, nais ko pong ipaalala sa ating lahat na tayo'y mamuhay na may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Magpakumbaba tayo huwag tayong lumaban sa Kanya. Wala tayong laban. Kung gusto mo magkaroon ng magandang direksyon ng iyong buhay, mapayapa at masaganang buhay, you fear the Lord because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ito po yung ibig sabihin ng profound humility is showing a proper reverence to God. You obey Him. You honor Him. Sabihin mo, hindi ko kaya ito, Panginoon, tulungan mo ako. Pagpapakumbaba yan. Okay? Isa sa mga sinabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, okay, na wisdom, sa aking panghuli, if you want to gain wisdom, okay, read the book of Proverbs. Yung Proverbs po, sinulat yan ni Solomon. Lahat ng karunungan nandun. Yung Proverbs, meron siyang 31 chapters. So isang chapter every day sa isang buwan, mag-commit ka sa Panginoon. Basa ka ng book of Proverbs, you will gain wisdom and understanding na galing sa Panginoon, galing sa Word of God. At sinabi niya sa aking paghuhuli, okay, sinabi ni Solomon, sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Na-experience niya, hindi siya nag-lean in his own understanding. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, sa lahat ng ginagawa mo, acknowledge Him. You pray to God. Manapray ka sa Kanya, manalangin. At ang pangako niya, He will make your path straight. Paano yon? Bibigyan Kanya ng wisdom.
Bibigyan ka niya ng wisdom. So yun ang mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya sa araw-araw, in our consecrated life, in daily consecration, okay, kalaki po nito ay dapat tayo ay stay humble. Stay humble before God. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin ngayon na pauna pa lang. Tinuturuan mo kami ng landas na tama sa iyo, ng tamang attitude ng aming puso, sa pakikipagniig sa iyo, sa pananalangin, sa paghiling. Hinihiling ko, Panginoon, na biyayaan mo ang bawat isa sa amin ng karunungan. Karunungan na nanggagaling sa iyo sa araw-araw naming ginagawa. Upang nang sa gayon, Panginoon, hindi kami magkamali. Malaman namin kung ano ang tama at mali, ang katotohanan at hindi katotohanan, ang kalugod-lugod sa iyo at hindi kalugod-lugod sa iyo. Ipaunawa mo sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong marunong umunawa, marunong umintindi, at marunong sumunod sa iyo. Karunungan ang dalangin ko sa bawat isa sa amin ngayon, sa araw-araw. Salamat at nasimulan namin ng sermon series na ito at marami ka pang tuturo sa amin, Panginoon, upang mamuhay kami na may kalugod-lugod sa iyo. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong kadakilaan at kapangyarihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the next 2 minutes, let us quietly reflect on God's message that was shared with us today and answer the following questions.